Welcome po sa Acts Community Ministries. Welcome sa online service. Amen. Pakisabi sa katabi mo, welcome sa gawain ng Panginoon. Salamat at nagkita tayong muli. Praise the Lord. Amen. Sa mga nakaraang linggo, tinalakay natin po yung kahalagahan ng ating pong position o yung ating kalagayan kay Kristo. What you are in Christ. Amen? Yung ating kalagayan, yung iyong position kay Kristo, ang pinakamahalaga. So ngayong umaga, ako po ay mangangaral sa puksang The Seal of the Holy Spirit. The seal, yung tatak, yung selyo ng Banal Espiritu. Ito po ang magiging focus ng ating pong paksa ngayong pong umaga. But first of all, tingnan po natin, magbalik tanaw po tayo dun sa gawa ng Triune God, the works of the Triune God. First, the Father, God the Father, has chosen us before the foundation of the world. That is the work of the Father. He has chosen you before the foundation of the world. Amen? Before the beginning of time, God has chosen you. Pinili ka niya. He has predestined us to adoption as sons and daughters of God. Nakatalaga ka or itinalaga ka na maging anak ng Diyos kay Kristo. And of course, He made us accepted in the Beloved. That is the work of the Father. Yun yung ating tinalakay ng mga nakaraang linggo. And of course, the work of the Son, the work of the Lord Jesus Christ, He has redeemed us. Tayo ay Kanyang tinubos ng Kanyang banal na dugo. Ikaw ay Kanyang tinubos. Ikaw ay Kanyang pinatawad. Tinubos Kanya ng Kanyang banal na dugo. At ikaw ay Kanyang pinatawad. And He revealed to us His will. He made known to us His will. Ipinalam niya sa atin ang Kanyang kalooban. And we have obtained an inheritance through Jesus Christ. Yun yung gawa ng anak ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Today, we will talk about the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who sealed us. Amen? Ang banal na Espiritu, siya yung nagtatak sa'yo. Nagbigay ng selyo sa'yo na nagpapatunay na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Ikaw ay sa Diyos. Dahil sa iyong pananampalataya, sa iyong pagtitiwala kay Jesucristo, si Jesucristo naging Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, siya ang iyong kaligtasan. Amen? Ikaw ay tinatakan. Pakisabi sa katabi mo, ikaw ay pag-aari ng Diyos. Amen? You belong to God. Ikaw ay para sa Diyos. Hindi ka para sa kaaway ng Diyos. Hindi ka para sa kadiliman. Hindi ka para sa kasamaan. Hindi ka para sa gawa ng kaaway. Of course, the devil came to steal, to kill, and to destroy. Nais niya na magsama ng mga tao sa kanyang kaparusahan. But praise the Lord, you have heard the word of truth. Narinig mo ang salita ng katotohanan, and you belong to God. Amen? Pakitapi ko lang sabi mo sa katabi mo, sa Diyos ka. Kahit anong mangyari, sa Diyos ka. Amen? Ang kaaway, meron siyang deception, meron siyang distraction sa buhay mo, meron siyang diversion sa buhay mo, but praise the Lord, may nagpipray sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, may nagpipray sa'yo. Amen? Dahil mahalaga ka sa Diyos. Tandaan mo, mahalaga ka sa Diyos, may nagmamahal sa'yo, may nagpipray sa'yo, at hindi ka pababayaan ng Diyos. Sa katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo na nasa kanan ng ating Ama, siya ay nag-i-intercede para sa'yo, para sa iyong pamilya. Kasi ang dyablo, gagawin niya na lahat ng bagay na gagawin niya, nagpapanik na siya, okay? Talagang alam niya yung kanyang natitirang panahon, maikli na lamang. Kaya gagawin niya lahat ng paraan para sirain ka, para dayain ka, para gawan ka ng kasamaan, para nakawan ka. Kaya huwag kang papayag. Amen? Manatili ka sa Diyos dahil ikaw ay sa Diyos. Amen? Can we give Him the praise? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Dapat maliwanag sa atin ito, mga kapatid, upang kahit anong pagsubok, kahit anong atake ng kaaway sa iyong buhay. Amen. Huwag kang papayag na ikaw ay mahiwalay sa Diyos, manatili ka sa Kanya. Sapagkat sa Diyos
Nasa Diyos ang iyong kinabukasan. Nasa Diyos ang iyong pag-asa. Nasa ating Panginoong Hesus ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Amen? Purihin ang Panginoon. So para maintindihan po natin yan, yung tatak, yung selyo ng banal na Espiritu sa iyong buhay, dahil ikaw ay sumampalataya, nakinig ng katotohanan, sumampalataya, ikaw ay tinatakan. Tingnan natin sinasabi ng banal na kasulatan, Ephesians chapter 1, verse 13. It says, in Him, it means in Christ, in your union with Christ, you also trusted, ikaw ay nagtiwala, after you heard the word of truth. We preach the word of truth. We preach the gospel of our salvation, in whom also, sa Kanya, ikaw ay sumampalataya, in whom also, having believed, take note of the word, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Because you believe, because you trust in Him, in Christ, you were sealed. Past tense. Sinelyuhan ka. Tinatakan ka ng Panginoon na ikaw ay sa Diyos. Pag-aari ka ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. You were sealed because you believed. Kaya napakahalaga ng pananampalataya kay Kristo. Pagtitiwala ng iyong buhay sa Kanya, pagtatalaga ng iyong buhay sa Kanya, siya ang iyong pag-asa, siya ang iyong kaligtasan, hindi relihiyon. No? Hindi relihiyon, kundi yung iyong kaugnayan, yung iyong relasyon kay Hesus Kristo. Hindi simbahan, hindi ang sinuman, walang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit para sa kaligtasan ng tao, kundi ang pangalan lamang ni Hesus Kristo. Can we give Him the praise? Sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Sa pamagitan ng iyong pagtitiwala, sa pamagitan ng iyong pananampalataya sa Kanya, ikaw ay Kanyang sinelyuhan, ikaw ay Kanyang tinatakan. Having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. And verse 14, it says, who is the guarantee of our inheritance. The Holy Spirit is the guarantee of our inheritance. Siya ang katiyakan ng ating mana, ng pamana sa iyo, ng tatanggapin mo. Of course, sa mundong ito at doon sa next life. He is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Until the redemption of the purchased possession, yung kanyang biniling pag-aari, to the praise of His glory, para sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Ganda ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Kaya yung Ephesians chapter 1, pag binasa mo yon, mineditate mo, talagang pinaglaanan mo ng oras, no? Nagpabasa ka na mayroong panalangin, malalaman mo kung ano ka, sino ka kay Kristo, kung anong kalagayan mo. Ikaw ay Kanyang pinili, ikaw ay Kanyang itinalaga, ikaw ay Kanyang tinanggap bilang Kanyang minamahal. Ikaw ay Kanyang tinubos ng Kanyang banal na dugo, ipinalam niya sa iyo ang Kanyang kalooban. Amen? Ipinagkaloob niya sa iyo ang Kanyang inheritance, and you are now sealed. Amen. Sinelyuhan ka, tinatakan ka ng banal na Espiritu para sa kapurihan at sa Kanyang kaluwalhatian. Amen. Praise the Lord. You see, if we will read this in the International Version, in the New International Version, it says, you also were included. Take note of the word included. You are included. Isinama ka kay Hesus Kristo because you heard the word of truth, the message of truth, the gospel of salvation, because you believe. Dahil ikaw ay sumampalataya, nagtiwala ka, isinama ka kay Kristo. You are included. You were included in Christ because you believe. You were marked. Take note of the word, you were marked. Minarkahan ka, sinelyuhan ka ng pangakong banal na Espiritu. Amen? You see, this word of the Lord, this is the declaration of truth. Ito yung pagdideklara ng katotohanan ng Diyos regarding doon sa gawa ng banal na Espiritu sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya ang sinasampalatayanan natin si Hesus Kristo. Ang pinagkatiwalaan ng ating buhay si Hesus Kristo. Siya ang nagbayad sa iyo. Siya yung bumili sa iyo. Binayaran Kanya ng Kanyang banal na dugo. Siya ang katiyakan ng iyong kaligtasan. Siya ang iyong pag-asa. Siya ang ating karunungan. Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating pong kabanalan. Siya ang katuwiran ng ating buhay. Can we give Him the praise?
Purihin ka, Panginoong Jesus. Siya ang dahilan kung bakit tayo po ay narito, pinagtagpo, pinagsama-sama ng Panginoon upang pag-isahin ang mga nasa langit at mga nasa lupa sa panahong ito. Pag-iisahin niya. Ang gawa ng kaaway, pagwatak-watak, pagkakahiwalay, isolation, separation. That is the work of the enemy. But the work of God is for us to be united in Christ. Amen? No question, no complaint, all of us to be united in Jesus Christ. Kay Yesu Cristo lamang. Wala nang iba. That is the declaration of truth regarding the work of the Holy Spirit to us who believe. Now the question is this, what is a seal? Ano itong selyo na ito na sinasabi sa banal na kasulatan? Ano itong tatak na ito? You see, itong seal na ito, it means something printed, embossed, or stamped, which makes a document legal, authentic, and valid. Kasi kapag ang isang dokumento ay tinatakan, sinelyuhan, no, ito ay nagiging legal. I'm talking about a document. A document is something that is to be legal, to be authentic, to be valid. No? Sa gobyerno natin, kahit na pagka mayroon kang ninotary, anumang bagay na pinanotary, tinatakan, sinelyuhan, ito ay valid, ito ay legal, ito ay authentic. You see, may mga dokumento na walang value kapag walang selyo. Amen? Walang value kapag walang selyo. Useless unless they have a seal. Katulad ng mga diploma, yung deed, yung testament, yung title, or other documents, government documents, are useless unless they have a seal. Wala itong kabuluhan, lahat ng mga dokumento kung walang selyo, walang tatak. You see, a notary uses his or her seal to validate documents. Ang isang abogado, talagang para ma-validate niya ang isang bagay, talagang tinatatakan nila, sineselyuhan nila. Okay? So, a seal can be meant to secure something from abuse, damage, or theft. Kapag ang isang bagay sinelyuhan, ibig sabihin, hindi pwedeng iabusuhin. May selyo ito. Okay? Ito kapag halimbawa, may mga kumpanya na ang kanilang mga produkto, sinelyuhan nila, ibig sabihin, pag-aari nila yon. Walang pwedeng umari noon. Hindi pwedeng tanggapin ang isang bagay na sira ang selyo. Naalala ko ang tatay ko, no, kapag may pinabili sa akin isang bagay, kapag sira ang selyo, no, pinababalik niya, ayoko niyan, sabi niya. So, importante yung selyo, yung tatak. You see, sa ating text ngayong umaga, ngayong araw, the word seal means that God has authenticated, protected, and empowered all who believe and trust in the Lord Jesus Christ. Amen? That is the reality. Ang mga taong nagtiwala kay Yesu Cristo, tinanggap si Yesu Cristo, naging Panginoon si Yesu Cristo ng kanyang buhay, siya ay inauthenticate, pinoprotektahan, binibigyan ng authority, ini-empower sila ng mga sumampalataya. See, when a person trusts and believe and commit his life to the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit set His seal upon his soul. Kumbaga, kapag ikaw ay sumampalataya at nagtiwala sa Panginoong Jesus, kaya lahat ini-emphasize natin dito yung pagtitiwala kay Yesu Cristo. Yung pananampalataya sa Kanya. Yung pagkilala sa Kanya. Dahil doon, tinatakan yung iyong kaluluwa ng kanyang selyo na pag-aari kanya. Remember in Revelation chapter 7, yung 144,000, no? Walang pwedeng gumalaw sa kanila, untouchable sila. Bakit? Kasi may selyo sila ng Diyos, may tatak sila ng Diyos. At dahil ikaw may selyo ka, may tatak ka ng Diyos, you are untouchable. Hindi ka pwedeng galawin ng diablo, magpapaalam siya sa Diyos. Amen? Bakit? Kasi may selyo ka, may tatak ka ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen? Maliwanag po ba itong ating tinatalakay ngayong umaga? No, ito po yung conclusion, ito yung culmination ng ating pong series. It's about the seal of the Holy Spirit. But again, the question is this, what does it mean to have the seal of the Holy Spirit? Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin ng tatak ng banal na Espiritu sa iyong buhay? Ano ibig sabihin na tinatakan ng iyong kaluluwa? Tinatakan ng iyong buhay ng Espiritu ng Diyos. Ano ibig sabihin nito? Una po, ang ibig sabihin nito, it means you are God's property. Pakisabi sa katabi mo, pag-aari ka ng Diyos. Dahil sa tatak ng banal Espiritu, pag-aari ka ng Diyos. Silang mga sumampalataya, ikaw na sumampalataya, ikaw na nagtiwala sa Panginoong Jesucristo, ikaw na nakipag-isa kay Jesucristo, tinatakan ka niya. Amen? Meron kang stamp.
na nagsasabing pag-aari ka ng Diyos. Sa Diyos ka. Kahit anong mangyari, sa Diyos ka. Amen? The seal of the Holy Spirit is God's ownership. Kapag nasa iyo ang Banal na Espiritu Santo, sinasamahan ka ng Banal na Espiritu, ginagabayan ka niya sa lahat ng katotohanan, ikaw ay pag-aari ng Diyos. At ang lahat ng pag-aari ng Diyos, sinasamahan niya. Amen? Iniingatan niya. We will talk about that later. So Ephesians chapter 1 verse 13 in the Good News Translation, ganito ang sinasabi, pwede ba nating basahin ng malakas ito mga kapatid? Sabay-sabay tayo para talagang i-claim natin ito, angkinin natin ito kasi para sa iyo to. Amen? Ready? Go! And you also became God's people when you heard the true message, the good news that brought you salvation. You believe in Christ, and God put His stamp of ownership on you by giving you the Holy Spirit He had promised. Amen? Can we give God the praise? Purihin ang Panginoon. Ang ganda niyan, mga kapatid. Ikaw na nakarinig ng mensahe ng katotohanan, ng mabuting balita ng kaligtasan, ikaw na sumampalataya kay Kristo, ikaw ay tinatakan. You believe in Christ, and therefore, God put His stamp of ownership on you. Wow! Sabi sa katabi mo, kapatid, pag-aari ka ng Diyos. Pag-aari ka ng Diyos. Sa Diyos ka. Sa Diyos ka. Amen. Meron kang stamp of ownership. May tatakan ng Diyos. Kaya ang mga sinamahan ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, no, meron silang favor ng Diyos. Bakit? Kasi pag-aari sila ng Diyos. When the Holy Spirit seals a believer, He marks him or her as God's divine possession. Minarkahan ka ng Diyos bilang pag-aari ng Diyos. God's divine possession. You are entirely and eternally belong to God. Wow. Wow. Amen. Wow. Amazing, awesome Word of God that you are stamped with God's ownership, that you are eternally you belong to God. Sa Diyos ka. Minsan tayo, nagdududa tayo, nag-aalinlangan tayo, ligtas ba ako? Ligtas ba ako? Sino sa inyo nakaranas ng gano'n sa inyo? Be honest. Taas ang kamay. Ligtas ka ba talaga? Pag-aari ka ba ng Diyos? Kapag tinanggap mo si Yeso Cristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, pinagsisihan mo yung kasalanan mo, tinatakan ka ng Diyos dahil sumampalataya ka sa Kanya. But of course, laging ang diablo, meron siyang doubt, meron siyang palaso ng discouragement and doubt sa iyong buhay. Ipapalaso ka niya. Kaya nga, we need to put on the shield of faith. The shield of faith, ang kalasag ng pananampalataya. Because the battleground is in the mind. Ang mind mo, lagi siya magbibigay siya ng seed of discouragement, seed of doubt. Kaya every time kapag ang battle nasa mind, the Bible says in 2 Corinthians 10:3 and 4, it says, cast down every imagination, every high thing that we exalt against the knowledge of God, and bring them into subjection, into captivity, to the obedience of Christ. Lagi natin gawin yon. Lahat ng mga pumapasok sa iyong kaisipan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, tanggalin mo. Why? Because the devil's work, the devil's strategy, the devil's scheme, and all the wiles of the devil is to put doubt in your salvation. Lagi niyang questionin yon. Lagi niyang questionin yung salita ng Diyos sa'yo. Remember yung old tricks niya? Yung kanyang lumang strategy kay Eve in Genesis chapter 3? Na kanyang sinabi ba ng Diyos? Kinuwestiyon niya yung authority ng sinabi ng Diyos. Lagi siyang ganon. Iko-question niya yung sinabi ng Diyos. Kaya nga, di ba sinabi ko sa inyo, every time, read the Bible. Claim the promises of God.
Know your position in Christ. You belong to Jesus Christ. You are chosen. You were chosen before the foundation of the world. That is the reality. That is the truth of the Word of God. Amen? You were predestined to adoption. Inadapt ka niya. He made us accepted in the beloved. You are God's beloved people. Tinanggap ka niya, minahal ka ng Diyos. Lagi mong tingnan yon. That is your position in Christ. You were redeemed. He has made known to you the will of God. The purpose of God in your life. Pinaalam niya sa iyo, you have that inheritance. May mana ka sa Kanya. Kaya lang ang diablo, lagi siyang manggugulo, lagi siyang mangdadaya. Bakit? Kasi alam niya, tapos na malapit na yung kanyang kapanahon, matatapos na siya. Kaya mga kapatid, ang buhay ay pakikipaglaban. Pakitabi kang katabi mo, pakikipaglaban. Makipaglaban ka na mabuting laban ng pananampalataya. Amen? Ang laban natin sa pananampalataya. Aagawin ng diablo ang iyong pananampalataya. Sisirain ka niya, wawasakin ka niya. Pero wag kang papayag. Amen? We battle, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness, against wicked spirits. And He has given us the authority and power. Later, we will talk about that. But again, I just want to clarify this. Nais ko lang ideklara sa inyo that the seal of the Holy Spirit declares the transaction of salvation as divinely official and final. Are you with me? Naniwala po ba kayo dyan? Na ang selyo ng Banal Espiritu ay nagdideklara ng transaction ng kaligtasan na ito ay divinely official and final. Take note of what we have read before doon sa communion natin. Hebrews chapter 10, verse 14. He sanctified us through the offering of His body once and final. That is why Jesus Christ is our salvation. Because we trust, we believe. Yun lang naman yung part natin magtiwala. Humingi ng tulong sa Diyos. Pag napapansin mo yung laban mo, hindi mo na kaya. Dinadaig ka na ng kaaway. Minsan nawawala ka na, you are off guard na. Inaatake ka ng kaaway na parang hindi mo na kaya. Just yuko ka lang ng ulo. Sabihin mo lang yung mga katagang, tulungan mo po ako, Panginoon. Amen. Help me, O Lord. Help me. Remember si Lazarus? In Luke chapter 16, verse 19 to 31, ano pangalan ni Lazarus? Ano pala ibig sabihin ng pangalan ni Lazarus? Ang ibig sabihin ng pangalan ng Lazarus, it means, the Lord is my helper. Siya yung laging tumatawag sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Ano kalagay ni Lazarus sa Luke chapter 16? If you will read that. Verse 19 to 31, ano kalagayan niya? Ano yung kanyang buhay bago siya dinala doon sa paraiso? Mahirap. Punong-puno ng sugat yung katawan. Pwede niyang sisihin ng Diyos sa nangyari sa kanyang buhay. Na nag-aabang na lang siya ng pagkain, ng mumo doon sa nalalaglag sa table ng mayamang lalaki. At ang aso pumupunta sa kanya, dinidilaan ng kanyang mga sugat. Pero hindi niya sinisi ang Diyos. Sa panahon na inatake siya ng diablo ng sakit, ng karamdaman, ng kahirapan, ng kagutuman, ng pag-iisa sa buhay. Wala siyang kamag-anak nung panahon na yon. Wala na isa man tumutulong sa kanya. Wala na isa man na nag-aabot ng pagkain sa kanya. Ano ang sigaw ni Lazarus? Ano ang sigaw ng lingkod na ito ng Panginoon? Yung kanyang pangalan ay nagre-reflect sa kanyang pagkatao. Ang kanya lang sinasabi. Dahil yun ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. It means, help me, O God. Pag meron kang atake sa buhay, meron kang matinding pagsubok, nakaranas ka ng matinding atake ng kaaway sa iyong buhay, nasa lowest point ka ng iyong buhay, na parang tinalikuran ka ng lahat ng tao, yuko ka lang, sabihin mo lang, tulungan mo ako, Panginoon. Amen. Can we give God the praise? Yun lang. Kasi ang buhay Kristiyano ay hindi bed of roses. May atake, may labanan. We must fight the good fight of faith.
makipaglaban ka ng mabuting laban ng pananampalataya. Because the seal of the Holy Spirit, take note of this, declares the transaction of salvation as divinely official and final. Yung kaligtasan mo kay Hesus Kristo, it is final. As long as you are in Christ. Ang kaligtasan hindi nawawala. Ang tao lang ang nawawala. Ang tao umaalis. But balik ka lang pag naligaw ka. Balik ka lang pag nalaglag ka. Balik ka lang. Pagka inatake ka na balik ka lang. Amen? Amen? Praise the Lord. Kaya ang address ng iba ay balik-balik. Balik-balik pag may time. Balik ka lang. Pero sana wag nating abusuhin ng kaligtasan. Because that is divinely official and final. You see, when God gives us His Holy Spirit, it is as if He stamped us with a seal that reads, "This person, you are the person that belongs to Him. This person belongs to me." God is saying for that, and is an authentic citizen of my divine kingdom and member of my divine family. You are a citizen of heaven. You are a member of God's family. Can we give God the praise? Praise the Lord. Yan yung selyo ng Holy Spirit that you are God's property. The indwelling of the Holy Spirit in your life, the presence of the Holy Spirit in your life is the mark of God's identification and ownership. Amen? Yun ang ibig sabihin ng selyo na binabanggit sa Ephesians 1:13 verse 14. Na dahil sa iyong pananampalataya, dahil nagtiwala kay Yesu Kristo, sinelyuhan ka niya. It means you are God's property. Pakitapik ang katabi mo, sabihin mo, property ka ng Diyos. Amen? Kabilang ka sa Diyos. Pangalawa, ano ibig sabihin nun? It means that you are in God's protection. Kapatid, nasa protection ka ng Diyos. Nasa pag-iingat ka ng Diyos. You are secured in Him. Those who trust and believe in Christ become secure and protected. You are secured in the Lord Jesus Christ. The seal of the Holy Spirit is our security. Amen? Yung seal, take note of the seal of the Holy Spirit, hindi nasisira yun. You are secured in Him. You are protected in Him. Now, the word seal in our text today is the word that speaks of security. Meron kang security. You are secured. Meron kang seguridad kay Hesus Kristo. Amen? It has a spiritual significance and legal thought that God has conveyed to us in His Word. Valid ka, authentic ka, na pag-aari ng Diyos at kau ay Kanyang iingatan. Amen? Ephesians 1 verse 13, in the Amplified Bible, we are just expounding the Word. Dinidig natin ito, inaalam natin yung mga dapat pa nating maintindihan. It says, in Him, in your union with Christ, in Christ, the word in Him, it means you are in union, you are in Christ, you also, when you heard the word of truth, the good news of your salvation, nung marinig mo ang salita, ano ba yung salita ng katotohanan? Yung salita ng katotohanan is the Word of God. Yung gospel of salvation, it talks about Jesus Christ. The gospel is about Jesus Christ. The life, death, and resurrection of Jesus Christ. That is the gospel. The good news that because of what Jesus has done, you are secured in Him. You are saved in Him. So the good news of your salvation, and as a result, you believe in Him, you were stamped with the seal of the promise of the Holy Spirit, the one promised by Christ, and as owned, pag-aari ka, protected by God. Amen. So the seal means you are God's property and you are in God's protection. Now, the Greek word for seal is sfragida, which means protection, preservation, and security. Once you have the seal of the Holy Spirit,
Pastor, paano ko malalaman na ang Holy Spirit nasa akin? Ginagabayan ka niya sa lahat ng katotohanan. Ginagawa ka niyang banal, nililinis ka niya because He is the Holy Spirit. He is the Spirit of truth. He is the Spirit of holiness. He will guide you in all the truth. See, He will protect you. He will preserve your life. He will secure your life. The Holy Spirit secures each believer, marking him with His own inviolable seal. Ibig sabihin, hindi nasisira yung selyo niya sa iyong buhay. Hindi nasisira yung galaw ng Holy Spirit sa buhay ng mananampalataya. The Holy Spirit protect us, provides, and secure our life. He preserve us for God's predetermined purpose. Yun yung ginagawa ng Holy Spirit. Kaya merong conviction ng Holy Spirit. Kaya pagka meron kang nagagawa, nasasabi na hindi tama, kumbaga, mapapansin mo parang merong bumubulong sa iyo, merong nagsasabi sa iyo, hindi tama ito. And that is the work of the Holy Spirit. Iingatan ka niya, sasamahan ka niya para hindi ka mahiwalay sa Diyos. Amen? At pangatlo, it means the seal of the Holy Spirit means that we are in God's presence and His power. Praise the Lord. You are in His presence. You are in His power. See, those who trust and believe in Christ, they experience the presence. Yung sinasabi natin, you will experience the presence and the power of the Holy Spirit. Malalaman mong the Holy Spirit o ang Banal Espiritu nasa iyo because you cry out to Him, Abba, Father. No, tinatawag mong Diyos na Ama. Malalaman mong nasa iyong Holy Spirit kasi sinasabi mong si Jesus, Panginoon ng iyong buhay. Walang taong magsasabing si Jesus, Panginoon ko, and yet, i-curse niya si Jesus. No. Because you believe in Christ, you make Him as your Lord, meaning the owner of your life. Therefore, it is the work of the Holy Spirit in your life. Amen? So those who trust and believe in Christ, they experience the presence and the power of the Holy Spirit. And of course, the seal of the Holy Spirit is our authority. He empowers us. Acts 1:8 says, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses. You will testify about Jesus Christ. He will empower you because His presence is with you. Ephesians chapter 1, verse 13, in the contemporary English version, it says, Christ also brought you the truth, which is the good news, about how you can be saved. Ang Panginoong Jesucristo, si Kristo mismo ang nagdala sa iyo ng katotohanan, because He is the way, the truth, and the life, which is the good news about how you can be saved. People will question your salvation. Sasabihin sa iyo, ligtas ka ba? Kay Kristo ka ba? People will judge you. Sasabihan ka nila ng kung ano-ano. Yan ba yung sa Diyos? Bakit ganyan? Being in Christ, it means you are being molded. Minomold ka, hinuhubog ka. Tinutuwid ka, kinokorek ka. Until marating mo yung tinatawag na maturity in the faith. At ito ang work ng Holy Spirit. All of us in this place, we are all under construction, under the management of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who convicts us of sin, of righteousness, and of judgment. Siya ang nagko-convict na ng Holy Spirit. Pag nakagawa ka ng kasalanan, He will convict you. He will lead you in righteousness. Why? Because there is a judgment day. May dalawang klase ng judgment. For the believers, for the Christians, the Bema judgment or the seat of Christ, the judgment seat of Christ. Lahat ng believers dadaan doon. Lahat ng gawa ng believers dadaan sa apoy.
Kapag ang gawa ng mananampalataya nasunog, siya'y ligtas, pero yung kanyang gawa, wala. Bakit masusunog? Kasi kung ginagawa mo kung ikaw ay gumagawa sa kanya on your own, although na you are saved. That is why kinakailangan yung gawa natin kay Kristo ay ginto, lantay na ginto. Gawin natin lahat. Ang pagbibigay, ang pagtulong sa kapwa, gawin natin sa pangalan ni Kristo. Hindi sa pangalan natin. Para manatiling lantay na ginto. Okay? Because all of us, we will face Jesus Christ on the Bema judgment or the judgment seat of Christ for the believers. And for the non-believers, sa mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo, sa mga taong nire-reject nila si Kristo, there will be a great white throne judgment. According to Revelation chapter 20, na lahat ng patay haharap kay Jesucristo. Ang dagat maglalabas ng kanyang patay, ang Hades maglalabas ng kanyang ang mga patay sa kanya, at ang sino mang tao na hindi matagpuan ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawang apoy. The lake of fire is a reality in the next life. Totoo yun. Kaya may mga nagtuturong wala daw impyerno. Magugulat na lang sila pagdilat ng mata nila. Masasaksihan nila yan. You see, that is the reason why we're here. We are sealed by the Holy Spirit so that the Holy Spirit will lead us into all the truth. Gawin natin lahat ng katotohanan, katuwiran, para lahat ng gawa natin pagdaan sa apoy mananatiling ginto. Amen? Praise the Lord. Wow. And of course, for us, na maintindihan natin to, because you put your faith in Christ, you were given the promised Holy Spirit to show you belong to God. Ipagkaloob sa iyo ang Holy Spirit, ang pangako ng Banal Espiritu para ipaalam sa iyo, you belong to God. You belong to God. Ayaw ng diablo na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Ayaw ng diablo na ikaw ay nasa presence ng Panginoon. Why? Because in the presence of Christ, in the presence of God, there is fullness of joy. Gusto ng diablo, ikaw ay malungkot. Gusto ng diablo, ikaw ay malayo sa Diyos. But the Bible says, the Word of God is saying to you, you belong to God. Amen? You belong to God. Minsan mapipil mo na, kasama ko ba ang Diyos? Minsan mapipil mo na parang, bakit ito nararamdaman ko? It's about your feelings. It's not about our feelings, it's about faith. Ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo hindi nagbabago. Pag sinabi ng Diyos, yun yung realidad, yun yung katotohanan. Ang nagbabago lang yung pagtingin natin, yung pananaw natin sa buhay na ito. Kaya tayo dapat yung pagtingin at pananaw natin sa buhay na ito ay nakatuon sa salita at pangako ng Diyos, sa Diyos mismo. Amen? Praise the Lord. Because whether we like it or not, whether the demon like it or not, or the devil like it or not, you belong to God. You are for Jesus. You are God's property. Amen? You are in God's protection. You are in God's presence and power. 2 Corinthians chapter 1, verse 21, it says, now it is God who establishes, ang Diyos ang nag-establish sa iyo, ang Diyos ang nagpapatibay sa iyo, ang Diyos ang nagko-confirm sa iyo, in joint fellowship with you in Christ. Dahil sa iyong pakikiisa kay Kristo, who has anointed us. He's the one who anoints us. Siya yung nagpahid sa atin ng kanyang langis. The oil symbolizes the Holy Spirit. He anointed us, empowering us with the gifts of the Spirit. Siya ang nagbigay sa atin ng kanyang Espiritu na nag-anoint sa atin at nag-empower sa atin sa pamagitan ng kaloob ng Banal Espiritu. And in verse 22, it is He, siya pa rin, it is He who has also put His seal on us. Siya yung nagbigay ng kanyang tatak, ng kanyang selyo sa atin. That is, He has appropriated us and certified us. Siya yung nag-validate sa'yo. Siya yung nag-certify sa'yo, nagpatunay. Because of His seal upon us, and has given us the Holy Spirit in our hearts as a pledge. The Holy Spirit is a pledge, a guarantee in our hearts.
Sa ating puso, we have the Spirit of God inside of us. Why? Because we are the temple of the Holy Spirit. We belong to Him. We have the Spirit of Christ. Kaya minsan mapipil mo parang you don't belong to God. No, that is the trick. That is the deception of the enemy. You are with God. You belong with Jesus Christ. You see, makikita rito yung word na pledge. The word pledge in Greek is arabon. That word means an earnest, a part payment given in advance. Kumbaga ito yung initial down payment sa'yo na ikaw ay pag-aari ng Diyos, na ang katubusan, ang kalubusan ng iyong redemption ay doon sa kaharian ng Diyos, sa paraiso ng Diyos. Kaya nga ipinagkaloob sa atin ang Banal na Espiritu as a down payment, as a guarantee. The Holy Spirit is given to us as the first installment of all that will follow. Siya yung installment, siya yung binigay sa atin. The Holy Spirit by whom we are indwelt is the real thing. He is the real thing. But only just a taste. Kaya ibang klase pag naranasan mo yung presence ng Holy Spirit eh. Ibang klase yung presence ng Holy Spirit eh. Minsan ikaw iiyak, minsan tatawa ka, pero hindi sabay yun. Basta iyak ka lang muna. Hanggang sa mailabas mo na lahat ng mga mangyayari sa buhay mo. Pagkatapos then you will feel the joy of the Holy Spirit. Kasi ibang klase yung sabay eh. Una muna paiyakin ka niya. Ipararanas niya sa iyo yung kanyang presence because the presence of God will release the love of God sa iyo. Kasi minsan feeling mo hindi ka mahal. Sino sa inyo naranasan niyo na feeling mo minsan wala nagmamahal sa iyo? Para ba walang kausap dito? Diba, minsan feeling natin, diba, hindi na ako mahal, walang nagmamahal sa akin dito. Diba, parang ganun eh. Ako nang bata ako, naranasan ko yan eh. Pero naramdaman ko yung pagmamahal niya. Niyakap ako ng Holy Spirit. Then, nung magulgul ako, iyak ako ng iyak. Then suddenly, pagkatapos ng iyak ko na yun, I felt the joy of the Holy Spirit. Tawa naman ako ng tawa. Ang saya-saya ng pakiramdaman ko, para ako nasa cloud 9. Why? Because that is the work of the Holy Spirit. Praise the Lord. You see, it is just a taste, mga kapatid. Ito lang yung glimpse lang yon. You see, experiencing the life and the power of the Holy Spirit is experiencing, of course, abundant life, but only a measure. Measure lang. A glimpse. In other words, we are experiencing just a little of what is to come. It is just a glimpse. The Holy Spirit is a foretaste of what is to come. Wow. Kaya ang tindi ng selyo, yung tatak ng Holy Spirit sa iyong buhay. It means you are God's property. And since you are God's property, you are under His protection. You are secured, preserved, protected. Having the seal of the Holy Spirit means the presence of the Holy Spirit and His power is upon you. Ibang klase when you walk having the guidance, the leading of the Holy Spirit in your life. He will make your mind clean, your heart full of joy, because in His presence is fullness of joy. Amen? Can we give Him the praise? Purihin ang Panginoon. Ibang klase mga kapatid yung gawa ng Holy Spirit. We are under the direction in the dispensation of the Holy Spirit. The day will come when the rapture come. Pag dumating yung rapture, ano ba yung rapture? Yung rapture, yung pagkuha ng Diyos sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Sa mga anak ng Diyos, kukunin ng Diyos because the Antichrist will come. There will be a 7 years of great tribulation before that great day or years of tribulation, great tribulation. Before the coming of the Antichrist, kukunin yung mga mananampalataya kasama ng Holy Spirit. Because the Holy Spirit will never ever leave you nor
forsake you. Amen. Hindi ka niya iwanan. Hindi ka niya pabayaan. Pag dumating yung judgment sa mundong ito, kukunin yung mga anak ng Diyos, dadalhin sa paraiso. Yun yung culmination. The question today is this: how long are we sealed? Hanggang kailan ka mayroong tatak ng Holy Spirit? Hanggang kailan? Pag ikaw ba'y nagkasala, nawala ka, ang tatak ba mawawala? Ano sinasabi ng kasulatan? Until the redemption of a purchased possession. The seal of the Holy Spirit is until the redemption. Take note of the redemption. Hanggang sa katubusan ng pagkakabili sa kanyang pag-aari. As long as you are in Christ, as long as you believe in Christ, you are safe and protected. Kaya kahit anong mangyari, huwag kang lalayo kay Kristo. Laban lang, kapatid. Pagkatabi kang katabi mo, sabi mo sa kanya, laban lang, kapatid. May pagsubok, laban lang. May atake ng kaaway, laban lang. Amen. Huwag nating pipigatiin ang banal Spirit. The Holy Spirit is the guarantee. He is the one who assures the fulfillment of God's determination. That is the determination of God until the redemption of a purchased possession, based on Ephesians 1:14. His work is done with a view to ultimate redemption of the chosen believers. The chosen believers. We are the chosen believers. We were chosen before the foundation of the world based on what He said. That is why Ephesians chapter 4 verse 30, tingnan natin. Basahin natin ng malakas. Ready? Go. And do not grieve the Holy Spirit of God, but seek to please Him, by whom you were sealed and marked, branded as God's own, for the day of redemption, the final deliverance from the consequences of sin. Amen? Can you give God the praise? Ano raw ang dapat natin gawin? Do not grieve. Huwag mong pigatiin ang banal na Espiritu. But seek to please Him. Kaya natin siyang malugod sa ating buhay. Lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Lumakad tayo, mamuhay tayo ayon sa kalagayan natin kay Kristo. Napipighati siya kapag mayroong kasalanan na ginagawa. Pagsisihan ng kasalanan. Talikuran ng kasalanan. Umasa tayo na ang Diyos ang nagpapatawad at nagbabago ng ating buhay. Siya ang nagselyo, ang nagtatak sa atin, branded us as God's own people. So hanggang kailan ka? Merong selyo hanggang sa katubusan. So ano yung purpose ng seal sa ating buhay? What is the purpose of the seal of the Holy Spirit? Why did He seal us? Bakit na tayo sinelyuhan? For what purpose? To the praise of His glory. Para sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. The reason why we're here, the reason why I'm here, the reason why you're here, for the purpose of the praise of His glory. Mabigyan siya ng kapurihan para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? The Holy Spirit is our seal. He is the gift of God for us. Take note mga kapatid, before I close, tandaan po natin ito. Ang isang tao na walang selyo ng banal na Espiritu, hindi siya ligtas, siya ay ligaw, at hindi siya handa na harapin ng Diyos. The Bible made it clear that you are not a Christian without the sealing of the Holy Spirit. Hindi Kristiyano ang isang tao kung wala ang banal na Espiritu sa kanya. That is why we need to assess ourselves based on Romans chapter 8, verse 9. It says, "You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone," take note of the word, "if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ." Paano pupunta sa iyo ang Espiritu ni Kristo? Kapag si Kristo ay nanahan sa iyo.
I'm talking to those people na talagang hindi pa naghahari si Lord, ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Pag wala si Jesus sa iyong puso, walang Espiritu ng Diyos sa iyo. Pero kapag si Jesus nasa iyong puso, nasa iyong buhay, sumampalataya ka sa Kanya, nakipag-isa ka sa Kanya, you belong to Christ. Amen? Can we bow our head? Can we close our eyes? Lord, thank you. Thank you for your word. Thank you for your message today. Lord, I pray for your sons and daughters in this place, for them, Lord, to live according to your will, because we were chosen before the foundation of the world. The Father has chosen us. God the Father has chosen us. God the Father has predestined us to adoption as sons and daughters of God. He made us accepted in the Beloved. The Lord Jesus Christ redeemed us through His blood, the forgiveness of sins. He revealed to us His will. Thank you, Lord. And we have obtained His inheritance. And we are sealed by the Holy Spirit. And that is the position of everyone who believes and trusts in Jesus Christ as their Lord and Savior. In Jesus' name,